Magandang araw mga bata! Alam niyo ba, sa Araling Panlipunan, maraming matututunan. Basta ako ay inyong samahan para ang Araling Panlipunan ay maging fun. Ako si Teacher Malu na maraming ituturong kaalaman. Ang ating aralin ay tungkol sa pagsasabi ng mga batayang impormasyon ng ating paaralan. Halina at samahan niyo ko. Ang paaralan ay may tuturing na ating pangalawang tahanan. Sa aralin na ito, matututuhan mo ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan ang mga mag-aaral na tulad mo ay nag-aaral. Dito ay matututuhan mong magbasa, magsulat at magbilang. Tinuturuan ka rin dito ng mga bagong kaalaman tungkol sa iyong paligid. Sa paaralan ka huhubugin upang maging mas mabuting bata. Narito ang mga bahagi ng paaralan. Halina at samahan niyo ako. Ang una ay silid-aralan. Tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na tulad mo. Andiyan si teacher at ang mga kaklase mo. Sa silid-aklatan naman, makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Dito nagbabasa ang mga mag-aaral. Kung may nais kang basahin na libro o kahit anong uri ng babasahin, pupunta ka lang sa silid-aklatan. Sa kantina naman, kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Minsan nga ito ang favorite kong gawin eh. Ang sumunod ay palaruan. Ang palaruan ay isang bahagi ng paaralan kung saan pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Dito tayo nakakilala ng mga bagong kaibigan o kasama natin ang ating mga kaklase. Kung ikaw naman ay inaasahan na sumama ang pakiramdam, maaari kang pumunta sa klinika. Ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang kanilang pakiramdam. Ang sumunod na pwede mong puntahan ay palikuran. Dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Mayroong palikuran na panlalaki at pambabae. Mga bata, kunin niyo na ang inyong lapis at kwaderno at atin ang sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin sa Hanay B ang bahagi ng paaralan na inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang gagawin po natin, isusulat lang po natin ang letra ng tamang sagot sa ating kwaderno. 1. Dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Ito ba ay letter A, klinika? B, palikuran? C, silid-aralan? D, kantina? E, palaruan? Number 2. Dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Hanapin nyo dyan sa mga pagpipilian. Number 3. Dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Number 4. Dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. 5. Dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Ito ba ay A, klinika? B, palikuran? C, silid-aralan? D, kantina? At E, palaruan.
Piliin niyong mabuti ang inyong sagot. Narito pa ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Tingnan mabuti. May mga upuan, lamesa. Diyan din pumapasok ang mga mag-aaral, kasama si teacher. Number 2. Dito nagpupunta ang mga mag-aaral sa tuwing sila ay may babasahin ng mga libro o kahit ano pang pwede nilang makita sa loob nito. Number 3. Dito tayo pumupunta kung tayo ay iihi o dudumi. Para sa number 4, kung sumama ang ating pakiramdam, maaari tayong magpunta rito. 5. Dito naman tayo bumibili ng ating mga paboritong pagkain. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. 1. Niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang recess. Saang bahagi ng paaralan kayo pupunta? A. Palikuran. B. Klinika. C. Kantina. D. Silid-aralan. Number 2. Ito ay isang lugar kung saan natututong magbasa, magsulat, at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. Ito ba ay A. Simbahan, B. Paaralan, C. Palaruan, D. Palengke. Number 3. Biglang nadapa at nasugatan ang kaklase mong si May habang kayo ay naglalaro. Saang bahagi ng paaralan dapat pumunta si May upang ipagamot ang kanyang sugat? Ito ba ay letter A, klinika, B, kantina, C, silid-aklatan, D, silid-aralan? 4. Ito ay bahagi ng paaralan kung saan tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. A. Silid-aklatan, B. Silid-tulugan, C. Silid-aralan, D. Silid-dasalan. 5. Nais mong magbasa at magsaliksik. Saang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid-tulugan, B. Silid-dasalan, C. Silid-aralan, or D. Silid-aklatan. Sana ay nasagutan nyo ng tamang letra at napili nyo kung ano ba dapat ang pupuntahan nyo sa loob ng paaralan. Bago tayo pumunta sa susunod nating gawain, halina at samahan niyo muna ako na i-tour ko kayo sa aming paaralan. Ang aming paaralan ay pinangalan ng Balsahan Elementary School dahil ito ay matatagpuan sa Barangay Balsahan, Naik, Cavite. Itinatag ito noong 1969. Ito ngayon ay 52 taon nang nakatayo. Marami nang nagbago, marami na ding nadagdag na silid-aralan. Dahil new normal ngayon, walang pumapasok sa paaralan, kundi modular distance learning lamang. Kung makikita nyo, nandyan ang school gate, principal's office, covered stage,
room ng mga bawat grade, canteen, at iba pang pwede nating makita sa loob ng aming paaralan. Iba't ibang building o mga gusali ang nakatayo dito. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kopyahin at isulat sa patlang ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ako si Blank. Ako ay nag-aaral sa patlang. Ito ay matatagpuan sa patlang. Itinatag ito noong patlang. Ito ay patlang taong gulang na. Kung natatandaan nyo ang mga batayang impormasyon ng inyong paaralan, isulat yung sagot dyan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gamit ng lapis, iguhit sa iyong kwaderno ang iyong paaralan. O kaya, maaari kang magpatulong sa nakatatanda sa inyo. Narito ang karagdagang gawain. Kopyahin ang talata at punan ang mga patlang batay sa mga larawan sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang patlang ay ang ating pangalawang tahanan. Dito natin natututuhan ang maraming bagay. Bilang isang patlang, mahalaga na alam mo ng iba't ibang bahagi ng iyong paaralan. Ang mga bahaging ito ay dapat mapanatiling maayos at malinis upang ang mga mag-aaral na tulad mo ay makapag-aral ng mabuti. Saan ba tayo pumapasok kapag tayo ay nag-aaral? Iyong ang sagot, sapat lang sa una na nasa ibabaw dyan. At ang sumunod naman bilang ano? Di ba ikaw ay isang bata? Dapat alam mo ang iba't ibang bahagi ng iyong paaralan. Kung nasagutan nyo ang lahat ng ating gawain sa ating aralin ngayon, binabati ko kayo. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ang bidyong ito ay ginawa para sa aking mag-aaral, para sila ay gabayan sa pagsagot ng module sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ako nga pala si Teacher Malu. Paalam!